Nakarma na, Cheese di nakaligtas sa kilos ng Senado. Pinatatalsik sa pwesto, Sen Binay ipapalit. Sen Binay, di ba nabalitaan natin yung si Cynthia Villar daw yung ipapalit? Ito sa balita kasi, ano niya, sa pamagat nila ito. No, pero tingnan natin, di pa naman natin napapakinggan to eh. No, nakita lang natin. So, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tatansigin daw si Senate President Cheese Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Dagdag naman ni Senator Bato, susuportahan daw niya Aba. kung si Villar ang papalit na Senate President. Ayun na yun nga yung sinasabi ko, di ba? Si Cynthia Villar yung parang gustong ipalit. Oo. Si Ma'am Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? Mo naman yung mga press natin, alam niyo na kung sinong kakampi, di ba? Paano hindi gagaling si Bato Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Ayan, syempre supportahan natin niya si Sir Badong Aratiles. Bisitahin niyo ang kanyang YouTube channel, mga katunay. Pagpatuloy natin. dating PNP chief yan. Marunong po yan sa alam niya po kung sino yun. Nagsisinungaling. Tapos eto ngayon si Cheese Escudero. Ano sabi niya ngayon kay Amy Marcos? Eto po, sabi ni Cheese Escudero kay Amy Marcos, Senate not a tool for self-promotion. Self-promotion? Alam mo, tama yan, Cheese. No? Naniniwala ka. Kita mo ha, mali ba si Cheese? Pag sinabi niya na ginagamit ni Amy na self-promotion yung Senate, yung investigation, self-promotion, mali ba yun? So self-promotion ang ibig sabihin para maipromote lang ni Senator Amy ang kanyang sarili. Kumbaga, syempre, nakikita nga natin sa mga surveys, di ba, is nawawala na yung pangalan ni Senator Amy at hindi siya talaga pumapasok sa top 12, no? Dati talagang makikita mo si Senator Amy sa mga top 6, top 5, ganyan, nakikita mo siya talagang namamayagpag basta pangalang Amy Marcos. Pero ngayon talagang nasa pang 15 siya, 14, 16, di ba? Parang ito yung sinasabi dito na parang ginagamit itong nangyari kay PRRD at gumagawa ng investigasyon. Sarang akin lang, no? Ito naman sa akin. Siguro kung ganyan, o sige, pagpalagay natin, may ganyang senaryo, no? Pero kung tutuusin talaga, mga katunay, malaki din talaga, itong ipaulit-ulit naman nating sinasabi to malaki din yun na itutulong ng investigasyon na ginagawa ni Senator Amy para malaman natin ang totoo at para makalampag din yung mga tao na siyang naging sangkot sa pagkakadala kay PRRD sa ICC. 'Di ba? Kumbaga, isa si Senator Amy sa mga senador na bumuhay ng ganitong investigasyon. Isa siya naglakas loob, no? Pero nga, ang naging resulta nito, talagang parang ganyan lang. Is kung gusto lang nilang imbestigahan ang mga tao na naging sangkot doon sa pagkakadala kay PRRD sa ICC, is hanggang dun lang. Kasi kung meron pa silang ibang aksyon na gagawin, mukhang hindi na sila mapagbibigyan, 'di ba? May kinontempt nga sila pero pinakawalan agad. Parang baliwala rin. Kumbaga lumalabas na rin at sinasabi na din ng mga tao na parang baliwala na din ang investigasyon nito. 'Di ba? Parang wala na ring patutunguhan. Tama yun. Ako, naniniwala ko ron na gusto magpabango ni Amy. Tama yun. Kaya nga, ek-ek na lang yan. Epekto niyan Wala na epekto yan sa ICC. Wala na epekto yan kay Tatay Digong. Ang magpapasya kung lalaya si Tatay Digong, hindi na yung Senate. Pero, yung mga tao rito, kayang patunayan ng Senate, kaya nila irekomenda na sampahan sila ng kaso dahil mga lumabag sila. Okay, teka muna, isa-isa lang po. Doon muna tayo sa gamitan. Ginagamit ba ni Senate ni Amy Marcos to? Opo, naniniwala po ako riyan na ginagamit. Pero, tanong, vlogger ba si Cheese Escudero? Ako kasi vlogger Di ba? Vlogger kasi ko Kaya kong isipin yan. Ginagamit lang ni Amy Marcos yan.
Pero ang tanong, vlogger ba si Chis Escudero? Hindi. Ano si Chis Escudero? Senate Senador. President. Senator. Ano ba si Senate Senator Amy Marcos? Senador. Senador. Di ba? Bakit inappropriate yung sinasabi ni Chis Escudero? Kasi nagpasya yung senador mo. Tauhan mo yan, supposedly. Ikaw ang pinuno nila, supposedly. Nagpasya, napatunayan nila na nagsisinungaling sila Kanilaw, yung ambasador na kalbo. Oh. Pasensya- Ambasador na kalbo. Ang bad mo, Sir Badong, ha? Sa ambasador na kalbo, biglang huminto naman yung litrato kay Senator Bato. Na po sa mga kalbo. Pero sa Senator Bato kasi kahit kalbo, cute. Napatunayan nila na nagsisinungaling, kaya nila kinontempt. Mm. Di ba? Ngayon, bilang Senate President, hindi mo ba siya susuportahan? Hindi ka naman vlogger eh. Na yung pananaw mo eh. Nakita ng senador na binabastos ang Senado. Actually, ikaw ang binabastos. Chis Escudero, ikaw. Wala ka lang yung sense of responsibility. Hindi. Yung wala ka lang... Kasi sa tingin ko kahit na ganyan, o pagpalagay natin, may nararamdaman si Cheese na ganun, na parang nabastos si Cheese, nabastos ang Senado, sa tingin ko kasi, hindi pa rin magagawa ni Quezon yung mga bagay na yun. Alam naman natin, friendly friends is friendly friends. 'Di ba? Kumbaga, isa sila sa mga naging instrumento para maging Senate President ang ating Senate President. 'Di ba? Syempre, palabra de honor na lang. Parang utang na loob kasi mahirap talaga kalabanin o kumalaban sa isang tao kung meron ka talagang pinagkakautangan ng loob. Kaya napakahirap talaga pag nagkakaroon ka ng utang na loob. Mas maganda talaga is binabayaran mo para walang maisusumbat sa iyo bandang huli. 'Di ba? Dapat ganun 'yun. Ang hirap niya katulad nito. So kahit sabihin natin na gusto niyang gawin yung ganung bagay, no? Na pagbigyan yung mga kasama niya sa Senado is parang malabong mabigyan, no? Kasi nga alam naman natin, 'di ba? Alam mo na, bat adan, bat adan. Ayan. Yung command. Kasi waiter ka. Tuta ka lang. O bakit to sinasabi na ikaw ang binabastos? Ikaw ang Senate President eh. Oh. Nagsisinungaling, nakaharap yung mga senador, nakaharap sa taong bayan, nagsisinungaling sila kanila. Oh. Kitang-kita namin yan. Ikaw ang binabastos, yung Senado. Magagalit nga kami kung hindi kinontempt sila kanila. Kung vlogger ka, pwede mong isipin na ginagamit ni Amy. Pero Senate President ka eh. Binabastos yung Senado eh. Kumbaga lumalabas dito parang nawawala na siya ng sariling desisyon dito si Quezon Parang pagdating dyan is napakahirap na desisyon. Kaya ako, kung tutuusin mga katunay kahit papaano nag-aalala pa rin ako sa impeachment trial ni VP Sara. No, sa darating na impeachment trial niya. Siyempre alam naman natin, 'di ba? Dito pa nga 'di ba? Nagkakaroon na ng ganyan. Lalo pa kaya sa impeachment trial. Kaya mas maganda talaga is magkaroon ng kakampi si VP Sara sa Senado. Yun ang pinakakailangan na kailangan niya no? Na meron talagang manalo na kaalyado nila, na mga kasama nila. Kasi kahit ako gusto kong magpatuloy si VP Sara sa paglilingkod bilang Vice President. At gustong-gusto ko rin siyang tumakbo bilang presidente sa 2028 para malaman ko talaga, no, kung totoo yung sinasabi ni Gadon na ang mga Duterte kapag tumakbo uli ay walang supporter, wala daw boboto. Kasi gusto kong patunayan, no, ni Gadon na kung totoo yun. No, kaya sa 2028 talaga magkakaalaman 'yan. 'Di ba? Sa 2028, dapat nga pinapayagan nila si VP Sara na tumakbo sa 2028. Total sinasabi naman nila na wala daw supporter ang ating Vice President.
No, ang mga Duterte wala na daw naniniwala. So kung wala nang naniniwala sa kanila, bakit sila takot na takot, no, kay VP Sara? Bakit nila pinipigilan si VP Sara? Bakit nila gustong i-impeach si VP Sara? Bakit gusto nilang tanggalin sa pwesto bilang Vice President si VP Sara at i-impeach na hindi na makatakbo kahit sa ang posisyon? 'Di ba? Bakit sila umiiwas sa ganon? Kasi nga laging lumalabas sa mga bibig ninyo, sa bibig nila na wala na daw sumusuporta sa mga Duterte. Kaya kung tutuusin, wala na kayong dapat ikatakot kung totoo talaga yung sinasabi ninyo. Paano kami maniniwala sa mga sinasabi ninyo about sa mga Duterte kung diyan lang hindi nyo pinapatunayan na hindi kayo natatakot sa kanila? 'Di ba? Show cause order. Pinangangatwiranan ni Chis Escudero na hindi daw automatic. Hindi daw po automatic na pag kinontempt ng mga senador, susunod. Tama yun kung vlogger ka. Pero kung ama ka ng Senado, ama ka ng Senado ibangon mo yung Senate as an institution. Harap-harapang nagsisinungaling. Kasi kung nakikitang nagsisinungaling, dapat patawan na ng ganun yun Sa Kongreso nga, di ba? Konting konting kibot mo lang at makita talaga nila na ganun-ganun talagang contempt agad ang aabutin mo. Di ba? Kaya nga sila nakilala sa ganun, sa contempt. Di ba? Samantalang ito is kinontempt na dahil nga nakitaan na medyo saliwa yung mga pinapaliwanag dun sa pangyayari, bigla namang pinakawalan. Kaya nga medyo sinagot na ni Senator Amy yung parang sinabi ni Quezon about dun sa contempt na di ba sinagot niya yon, yung tungkol dyan sa parang si Senator Amy ginagamit niya lang ang Senado at ginagamit niya yung investigasyon na yan para umangat ang pangalan niya, no, para sinagot niya na yung bagay na yon. Dalawa pinagsinungalingan nila Kanilaw. Una, sinabi niya na meron daw yung nakatanggap daw ng legal na suporta sa national kumbaga sa madaling salita, merong legal na suporta si Tatay Digong sa naganap na pagkukorte dito sa Pilipinas. Hindi nga dumaan sa korte. Dinerecho nyo nga Oo. Ikalawa, hindi raw niya check kung dumaan sa korte o hindi. Hindi mo check na kung dumaan sa korte? Talaga? Hindi mo check? Kaya po nagsisinungaling, inulit-ulit po ni Bato. Buti pa nga yung dayuhan Di ba yung vlogger na dayuhan? Di ba? Yung nahuli nila na dito nagkasala yan, dito ikukulong yan, dito kakasuhan yan. Dito sa Pilipinas, buti pa nga yun, di ba? Dito kakasuhan, dito irereklamo. Samantalang si Tatay Digong, ang sinasampa sa kanyang kaso, ang inirereklamo sa kanya, ang mga sinasabi nilang mga biktima ay mga Pilipino din, di ba? Mga Pinoy. Kung nagkasala si Tatay Digong sa ganon, di dapat dito din dapat si Tatay Digong at hindi sa ICC. Di ba? Kung ibabase nga natin, bakit yung dayuhan? Hindi naman taga rito yun. Di ba? Dapat ipa-deport na lang yun, dalhin dun sa bansa nila, doon na lang anuhin. Kaso nga lang, dito siya mananagot sa atin. Mabuti pa siya, sana all. Pero si Tatay Digong, di ba? Ang kaso niya dito lang, dito sa Pilipinas. Yung mga reklamo sa kanya, mga Pinoy, mga nagrereklamo sa kanya, na kesyo naging biktima daw sila ng ganito, ganyan. Bakit dinala doon? Ba't taga-ibang bansa ang magdidesisyon kung ano ang magiging kapalaran ni Tatay Digong at magiging hatol sa kanya? Diba dapat dito sa Pilipinas yan? Dahil meron naman tayong gobyerno dito sa Pilipinas na umiiral. Dahil hindi naman talaga natin kailangan ng ICC kung tutuusin. Diba hindi natin kailangan yan? Dahil meron tayong umiiral na gobyerno dito. Ang ICC kailangan yan sa mga lugar na walang gobyerno. 'Di ba? Na walang nagpapatakbo. Binalikan na lang po siya kasi nga ayaw nilang i-contempt
inutusan mo yata na ayaw i-contempt kasi may sinasabi si Amy na bawal i-contempt eh. Malamang yun yung kasunduan nyo, wag magko-contempt. Oh, yun lang yung sinasabi ko. Kumbaga, pwede nilang imbestigahan. O pupunta kami dyan, papupuntahin sila dyan, pero imbestigahan nyo lang, kausapin nyo lang. Pero kung may iba pa kayong hihilingin, hindi na pwede yun. Parang ganun yung nangyari. 'Di ba? Talagang hanggang doon na lang. So, para sa akin kasi, kung magkakaroon pa ng susunod na hearing, wala. Parang magiging paulit-ulit na lang to. Kaya mas maganda kung ihinto na lang ito. Kasi parang wala na ring patutunguhan. Kung baga, yung kapalaran kay PRRD, kung ano man, ang magiging ano niya, is ibalato na lang natin sa mga abogado niya. Dahil alam naman natin na hindi naman basta-basta yung mga abogado ni PRRD at siguradong makakagawa sila ng mga paraan para si PRRD ay makauwi sa bansa. Dahil meron naman talagang nasisilip na butas yung mga abogado ni PRRD na talagang makakapagpauwi sa kanya sa Pilipinas. 'Di ba? Sinasabi ko, ulitin ko, hindi basta-basta yung mga abogado ni PRRD. Kaya doon na lang tayo talaga sumampalataya. Kasi kung dito tayo aasa dito sa investigasyon, yes, ganyan, malalaman lang natin, pero hindi naman talaga natin malalaman as in buo. As in, hindi natin malalaman kung ano pa rin ang totoo at hindi. 'Di ba? Kaya mas maganda itigil na lang yan. Ngayon, kung magkakaroon man ng ganyang investigasyon uli, eh mas maganda kung iba na yung administrasyon. Mas mapag-uusapan ng maganda yan. 'Di ba? Kaya, bagamat na laman namin na talagang pinagplanuhan, may mga tao talaga dyan na inassign para makarating sa hig, alam na namin, alam na ng mga Pilipino ngayon, hindi na kami umaasa na makakakuha ng katarungan dyan sa Senado. Kasi pipigilan mo eh. Escudero, ngayon. Wala na, malabo na dyan. Malabo pa sa tubig imbor na sa impeachment mo. Kaya tayo mga kapatid, wag po tayong umasa sa mga senador ngayon. At sa mga senador ni Marcos. Ang ganda ng hugis ng kilay ni ni Cheese, no, parang Voltes 5. Kung gusto nating iligtas si VP Sara, iboto natin yung 10 senador natin. Ayun. Kasi ganyan lang ang mangyayari. Kumbaga ito yung 10 senador, ayan talaga. Yan talaga ang pag-asa. No, talagang para maging patag. Kung tutuusin talaga, may mga senador pa rin na mga nakaupo ngayon na alam naman natin nakapanalig ni VP Sara. Nandiyan dyan si Cynthia Villar, nandiyan dyan si Robin Padilla, nandiyan dyan si Peter Cayetano, nandiyan dyan sila, di ba? So, mas maganda pa rin yung medyo patag. Medyo wag naman tayo mag-rely dun sa iba pa. No, na nandiyan dyan pa rin sa Senado, pero mas maganda yung may mga bago ding makapasok. No? Ngayon, merong bakante dun sa dalawa, yun yung pinagtatalunan ng mga katunay natin. Sino ba talaga ang idadagdag dun sa pang-12 tsaka pang-12? Ngayon, eto na lang, kung sino yung nasa puso nyo, sundin nyo. Lalong-lalo na ngayon lumabas yung endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos. Talagang maraming nagulantang, talagang maraming nagulat dun sa itim na yun. 'Di ba? Na hindi natin inaakala na mangyayari yung ganung bagay kasi sinabi nga ni VP Sara nun sa interview, kumbaga kung susuportahan o gaganon niya pa rin mga marpa, sabi niya nga never again. Pero ito is talagang sinuportahan niya si Senator Amy. Pero tingin ko ginagawa na lahat ni VP Sara ito No? Talagang parang nakikita ko sa mga mata ni VP Sara, kung ikaw kaalyado kita, halika dito. Parang mas maganda na yung mas marami kang kakampi kaysa mas marami kang kalaban. 'Di ba? Parang ganoon ang nangyayari. No? Kasi nga nakikita ko, nararamdaman ko na desidido si VP Sara talaga na tumakbo na bilang presidente sa 2028. Kasi dati medyo nagdadalawang isip pa siya. Medyo parang hindi niya pa sinasagot yung mga ganyang bagay, tinatawanan niya lang, ginaganyan niya lang. Pero ngayon, nafe-feel ko sa kanya, nafe-feel ng aking bolang kristal. Parang nasa mga mata ni VP Sara talaga na tatakbo ko. Parang ganun. Tatakbo siya bilang presidente talaga. Ito yung katakutan nyo. Talagang matindi to. Kaya talaga pinipigilan nila si VP Sara hanggat maaari. Pero pag hindi nila napigilan yan at nagdire-diretso yan,
at hanggang makarating ng 2028 at makatakbo yan. Nako, heto na ang tunay na pagtutuos ni Valiente at ni Teo. Alam niyo yung Valiente? Sa Senate impeachment hearing, Ah, kung panay mga senador ni Marcos ang papasok, patay tayo riyan. ala na. Eto- Sigurado. Medyo nga nagrereklamo yung mga kababayan natin dahil nga daw PDP daw yung straight na binoboto nila tapos hindi naman lumalabas daw yung ano. 'Di ba? Ito pa isang delikado yung online na 'yan. O kita nyo ngayon yung mga kababayan nating OFW nagagalit tuloy. Gusto nga nilang i-boycott yung botohan. O 'di ba? Bakit hindi nyo na lang kasi gawing manual yung botohan? No? Kasi yung mga kababayan naman nating OFW, no? Gusto din naman nila na gano'n na lang manual, sila na din naman ang humihiling. No? Kumbaga, hindi na sa kanila importante o sige kahit mapagod kami, kahit pumunta kami doon, pumila kami o anuman, basta makaboto kami, hindi na namin kailangan yung online voting na yan. Basta sigurado na yung boto nila ay makakarating talaga at madadagdag sa bilang. 'Di ba? Kaysa yung online voting, ayaw talaga nila 'yon. Kumbaga, kung nagkakaganito na yung mga tao, na ganito na nagiging expression dyan sa online voting na yan, dapat itinitigil na yan. Dahil makakadagdag issue na naman sa inyo yan. Makakadagdag galit na naman sa inyo yan sa mga tao. Mga to wala ng pakundangan, hindi na po marunong mahiya. Hindi na nahihiya. Kaya si Hodang pananaw sa kanila ng tao. Okay. Ang sabi ni dapat daw bigyan daw ng chance sila Kanilaw. Kaya nagbigay siya ng show cause order. Pinagpapaliwanag niya sila Kanilaw para kung bakit hindi siya dapat makontempt. Alam mo yung Ay, binibigyan ng 5 araw. contempt, Mr. Senator, very fluid yan. Binabastos na sila. Nagsisinungaling na ng harap-harapan. Ibig mo sabihin, anong gusto mong maging papel ng mga senador? Buti nga nag-contempt yung mga senador kahit papano. Kung hindi nila kinontempt yun, puta lahat kaming nanonood, aangal. Bakit hindi nyo mai-contempt? Anong meron? Tapos sabi niya, show cause order. Alam mo, kumusta na yung pinaaral mo sa legal? Style mo yan, Chis Escudero, para makalimutan na lang. Ano sabi mo nun? Hindi mo pinirmahan yung subpoena kasi ikukonsulta mo sa legal. Ngayon, meron na ba? Asa na yung legal mo? Pinag-aralan na nila ng matagal na ilang araw na nilang pinag-aaralan. Pumirma ka na ba ng subpoena? Ganyan yung style mo para makalimutan na lang ng tao. Ay, nako, Keso, ewan ko ba sa'yo? Style mo, bulok. Natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.